Nasaan yung phone ko? Itanim sa isip namin upang kami ay tumuno. Yan. Awit po yan ni David para kay Yahweh. Diba? Learning how to count. Marunong tayo mag-count, diba? Nakabalo. Meron na po akong question sa dalawang tao lang sana. Gusto ko sa sa Ate May. Ate May, how do you spend your time? The whole day? Whole day, isang araw, how do you spend your time? Work. Weekdays, weekend. Isang araw lang. Weekdays. Weekdays, usually 12 hours per work. And then, yung iba, 8 hours na tulog. So, nandito lang 4 sa tulog. Sa? Sa tulog. Cellphone. Okay. Tulog na tulog. Hindi ka, ayun. Sunod lang. Si Tatay Nilo na lang sa tatay. How do you spend your time? Your whole day? Ano pong nilalaan niyo yung oras niyo? Yung araw niyo sa isang araw? Paano mo nilalaan yung oras niyo po? How do you spend your time? Katulad ko po ako. Marites. Praise God! 5 o'clock, magpe-pray. Diba? Magluluto na. Tapos, maghahanda na ng almusal na yan, magpapabaon. Pagkatapos, cellphone na ulit. Ako may relatives pa. Ayun. Kasi hanggang doon. Si Tatay Nilo lang, dalawa lang kailangan ko. Tatay Nilo. Kaya ngayon, araw na to, nakapagod. Kasi, madaling araw, gising na, nag-pray, si Angela, Dan. Prayer Dan. sinusundo. Si Christian, natin, nasa, yung gawain, tapos, yun na, nagmamaneho, tsaka, Bago matulog, marami. Bago matulog, siyempre, nag-aaral. Yan, may bago. May bago. may bago siya. Nag-aaral, tapos Yun ang nanukupay niya, mag-aaral sa bahay. Dahil may mga praise God po. So, ayan po, di ba? Sa tayong lahat, meron tayong mga gusto at nais gawin sa buhay, di ba? Ano ba yung gusto natin? Maging successful, di ba? Pero yung nakakalimutan natin, yung i-number natin yung days natin, di ba? Pasalamatan natin yung Lord sa mga blessings na binigay niya sa atin. Yung buhay natin, yung sun, yung rain, yung pagkain, di ba? Sabi nga dyan, learn how to count. Sabi ni Job, di ba si Job, nakita naman natin kung anong pinagdaanan niya. Ang dami niyang pinagdaanan, pero natuto siyang magpasalamat sa Lord. Di ba? Yung recovery from sickness, ano pa, mga birthdays, guidance, wisdom, answered prayers, strong family, friends, mga kaimarites, di ba? Yan dapat natin pagpasalamat sa Diyos yan. Think how God good is. So, paano na ba natin ina-number yung bakit kailangan nating matutunan i-count and i-number yung days natin? Kasi sabi daw po, numbering our days is to teach our hearts to be grateful. Diba? Pagka alam mo na malapit ka ng mamatay, sabi niya, yung araw na sa mundo, ano ba gagawin natin, diba? Lalo na tayong nagpapasalamat. Yung oras natin, inaano na natin. Tawag daw, mini-minimize na natin. Kumbaga, masyado na natin minamahal. Yun yung sinasabing time is gold. Diba? Sa ngayon, kasi malakas ka, routinary yung ginagawa natin, parang lang, diba? Hindi mo masyadong binavalue yung time. Pero sabi nga po dyan, pag binalyo daw natin, bakit importante yun na sinabi ni Haring David? Na turuan mo ko, di ba? Ang huling araw ko sa mundo, para lalo natin binavalue yung time natin dito sa mundo, di ba? And pagka alam natin na i-number yung days natin, hindi tayo nagkakaroon ng hindrance na ma-fall tayo sa kasalanan. Kasi syempre, ayaw mo magkamali. Dahil alam mo na, ay malapit na akong kunin ni Lord, di ba?
bawal na ako magkasala kasi baka hindi ako sa langit pumunta. And number 2 is to teach us to focus on our mission that God has entrusted to us. Diba? At bakit ka nga ba nandito? Bakit ka ba nandito sa mundo, diba? Ano yung purpose mo? Anong purpose ng existence mo sa mundo? Diba? It is to glorify God and to love your life with wisdom. Eh pa, pag tinanong tayo, if you, yun. Nakalimutan ko, sorry. Sabi dyan sa, verse 2. Ayan, if you have one day to live, how would you spend it? Diba sabi nga doon, kung isang araw na lang ay tatagal ng buhay mo, maswerte, mapalad yung mga tao na may taning. Oo, kasi diba, alam mo kung i-number, alam mo kung paano i-number yung araw mo. Alam mo kung paano mo gagamitin yung natitirang araw mo, diba? So, kaya nga sabi nila, blessed po talaga yung may mga taning. Although, masakit, para dun sa mga tao na nakapaligid sa kanya, pero dun sa tao mismo na yun, blessed siya. Kasi alam mo, kaya niyang kontrolin yung oras niya na sabihin na magagawa na niya kung ano yung gagawin niya, di ba? Yung mga nakatago niyang pamana, pwede niya nang hatiin, di ba? O, tapos yung pero sabi nga dyan sa Hebrews 9:27, yan. Hebreo 9:27. Ang mga bagay, ayan, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So yun, kaya ano sila, di ba? Yung blessed sila kasi tinakda naman tayong lahat na mamamatay. So dapat talaga alam natin na i-number yung days natin. Alam natin na doon din tayo papunta, di ba? Ngayong gabi, pwede naman natin tanungin ng Lord kung ano nga ba yung mission mo na dapat mong matupad. Bakit pinigyan ka pa ng isang pagkakataon ng Lord para mabuhay? Alam po, maraming pagkakataon na niligtas na tayo ng Lord, di ba? Meron pa nga pagkakataon na talagang sabi natin, nasabingit na tayo ng kamatayan. Pero, why? Nandito ka pa. Kasi meron ka pang mission, di ba? Sa Garden of Eden, yung devil tinempted niya si Adam and Eve, di ba? Nag-ano sila sa beyond the God's will. Pero, bakit hindi sila namatay talaga? Kasi may mission pa sila, di ba? Kasi kung namatay sila na talagang sa flesh, wala ng tao, di ba? So, meron talaga sa Garden of Gethsemane, si Jesus naman tinempted din. Pero, hindi rin siya, hindi rin siya nawala doon. May mission pa ang Lord, di ba, sa cross. Kaya, si Jesus. Kaya, marami pa rin tayo. Pare-pares tayo. Siguro naman tayo, yung tanong ko kanina, di ba? Kaya, dapat susunod mo lang yun. Iba-iba tayo. At binigyan tayo ni Yahweh, ng Lord, na 24 hours. Sino ba dito meron 25 hours? Wala, di ba? Lahat tayo pare-parehas 24 hours binigay ng Lord. Pero, bakit yung iba mabagal yung oras daw? Bakit yung iba ang bilis naman? Bakit yung iba ang boring naman? Di ba? So, pero ang binigay ng Lord sa atin, pare-parehas tayo 24 hours. And pare-parehas tayo kung ano yung gagawin natin doon. So, si Ate May, nakita natin kung ano yung schedule niya. Si Tatay Nilo, nakita natin yung schedule niya, di ba? So, lahat tayo, pare-parehas ng oras, pero iba-iba tayo ng ginagawa sa oras na pinagkaloob sa atin ng Lord, di ba? So, dapat daw po, humingi tayo ng wisdom sa Lord para alam natin kung ano yung ipaprioritize natin, di ba? Kung saan natin i-devote yung oras natin. Ano ba yan? Lahat tayo busy. Kaya nga sabi nga, hindi pwedeng sabihin ng isang tao lang na busy siya. Kasi lahat tayo busy talaga di ba? Busy ako sorry Pero lahat naman tayo talaga busy. Pero hindi ko na talaga ginagamit yung busy na yun. Simulan, may nagsabi sa akin nga ng siguro nasabi ko na dito last time yung meaning ng busy. Being under Satan's yoke, di ba? Kaya ayaw ko sabihin yun, being under Satan's yoke. Siyempre, ano ka na ni Satan? Oo. Alipin ka na niya. Kaya lagi niya na lang excuse
Kaya di masabi yung busy, walang kasama si Jim. Yun na lang. Hindi. Pero totoo naman. Lahat tayo may kanya-kanyang oras. And how can we manage our time? Sabi dyan, number 1, be aware that you are accountable for the time God given you. Sa Matthew 25, 14 to 30, yan po yung pag binasa natin, pag-uwi natin, at alam mo naman, familiar na kayo dyan, yung binigyang alipin na binigyan ng, iba't ibang kung paano nila yung alipin ng Lord, yung alipin ng kanya-kanyang mga talents and blessings. So, ina-expect ng Lord na gagamitin natin. And kasama sa blessings na binigay sa atin ng Lord bukod sa buhay is yung time. Diba? Binigyan na tayo ng time. So, dapat gamitin natin yung time yan wisely. Yung talent, wisely din. Yung oras na binigay sa'yo, yung oras na binigay sa'yo ay huwag nating sayangin. When God asks you what you did to your time, ano ba yung, kung tinanong ka, halimbawa namatay ka na, tinanong ka ng Lord, anong ginawa mo sa oras na binigay ko sa'yo? Baliktarin natin, di ba dito sa Matthew, ang tanong sa kanya, anong ginawa mo dun sa salapi na binigay ko sa'yo, di ba? Yung iba, binaon, yung iba, Kung ikaw naman ngayon ang tatanungin ng Lord, anong ginawa mo doon sa oras na binigay ko sa iyo? Let us reflect and assess our time. Ano nga ba ang ginawa natin doon sa time na binigay sa atin ng Lord? That's number 2, set your priority. Diba? Mag-list down ka. Wala namang masama kung mag-list down ka. Kasi alam ko, kanya-kanya tayo ng responsibility. Ang responsibility ni Ate Tess, hindi ko responsibility. Diba? At ang responsibility ni Sir Ryan, iba sa responsibility ni Pastora. So, kanya-kanya tayo. Pero lahat tayo ay may responsibilidad sa buhay. Pero, sabi nga dyan, kahit iba-iba tayo ng responsibility, kailangan daw po na unahin natin ng Diyos. Sa Matthew 6:33, at alam mo naman na kabisado to ng lahat, di ba? Seek ye first, paulit-ulit, seek ye first, di ba? The kingdom of God. And all these things shall be added unto you, di ba? Sabi dyan, i-manage natin yung time natin and live wisely. Every Sunday, yan, punta tayo. Ano ba yung goal mo? To bring glory to the Lord. Dapat, kahit po nagmamarites, kahit nakaupo, glorify the Lord. Kahit po minsan wala tayong ginagawa, we can glorify the Lord, di ba? Kahit minsan nakatayo ka lang, we can glorify the Lord. Makikita at makikita ng ibang tao kung paano mo i-glorify ang Lord, di ba? Makikita nila kung paano natin i-spend yung time natin. Baguhin na po natin yung, di ba, sa life group, natutuwa ako pag may nagte-testimony na dati, Lord, yung prayer ko, daig ako ng daig. Yung, Lord, wala kaming pambili ng ganyan. Lord, wala kaming ganyan. Pero, nung pinag-pray daw niya na baguhin ng Lord yung sitwasyon niya, ngayon, iba na yung prayer niya. Yung thank you, Lord, na puro na siya thank you, Lord. Iba mas magandang pakinggan kung ganyan lang. Kung ganyan yung mga testimony. Kasi nasabi nga po dyan, dapat ipag-pray din natin na mabago yung sitwasyon natin. Baguhin yung puso natin. 24 hours na ginawa ng Lord yung binigyan niya tayo ng 24 hours, di ba? Kaya dapat po mag-time management tayo. Kung hindi man po tayo, alam ko may mga bagay na may mga bagay na kailangan mo isaalang-alang. Pero maano naman natin yan. Ang Lord, it's you and between God ang magsasabi kung na-spend mo nga ng tama yung oras mo. Kasi wala naman tao ang pwedeng mag-judge na mali yung ginawa niya sa oras niya. Diba? Siguro mali, kung kuhanin ka ng Lord na nandun ka sa sinabi nga ni Ate Tess na nakikiayon ka sa mundo. Malamang yun, pwede natin sabihin mali. Pero dapat ngayon, alam na natin na kailangan unahin natin ang Lord sa lahat ng bagay kasi siya naman ang nagbigay sa atin ng oras. So, importante na maganda nga yung maganda
nakasama ka sa prayer warrior. Kasi at the beginning of the day, hindi lang kasi na-required ka na mag-pray. Di ba? Alam ko naman na lahat tayo nag-pray. Ibig sabihin, at least, hindi lang yung sarili mo na ipag-pray mo at the beginning of the day. Di ba? May mga ibang tao, kahit na sabihin mo na binabasa mo lang yung prayer request, merong ibang tao na naipag-pray mo. Minsan kasi, di ba, sa sobrang rush, sobrang dami ng ginagawa natin, yung prayer natin, usually ako, aminado ako doon, na sa huli, minsan sa gabi ko na pinag-pray talaga yung ibang tao, pero ngayon, nabaliktad. Pag ano na ng umaga, pag-pray ko na sila. Di ba, minsan paggabi na lang, matutulog ka na sa ako sila pag-pray. Pero ngayon, pag mulat ng mata mo, kasama na sila sa prayer mo. Di ba, ganda? Parang hindi ka na naging selfish. Kasi, di ba, pag mulat na, Lord, thank you, Lord, gabayan mo kami. Di ba, laging ganon sa umaga. Ganon the usual yung ano mo eh. Pero ngayon na iba. Nauna yung mga prayer requests. So, God is may purpose po ang lahat ng bagay, di ba? Meron dahilan kung ang tagal kung bakit tayo nandito. So, dapat gamitin natin yung oras natin wisely and perfectly. Maiksi lang yung oras, sinabi naman po dyan sa awit na maiksi lang yung oras na ibibigay sa atin ng Lord. Kasi sino bang swerte yung mga 100 years old, kaya nga binibigyan sila ng ayuda, di ba? Kasi na talagang yung karangalan mo na magkaroon ng gano'ng edad. Kaya nga sabi dyan, maiksi lang yung oras, kaya pahalagahan natin. Huwag natin sayangin, gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Gumagawa natin ilaan ng oras natin sa Diyos kung talagang may pagpapahalaga tayo sa Kanya. Dito, minsan nasisira ang pagbilang ng oras natin, ang pagbilang ng oras ng iba. Minsan kasi, di ba, ninanakaw natin yung oras ng iba. Late, ganun. Kaya sinasabi, nananakaw mo yung oras ng iba at hindi mo pinapahalaga ng oras ng iba. Dapat din natin pahalagahan yung oras na binigay sa kanila. Yan. Dahil sa maikli lang yung oras, magpursige ka na gawin ito just like David. Learn to number your days to glorify God. Huwag naman natin i-number yung days natin nang para lang sa sarili natin. Di ba minsan ganon, pag alam mo mamamatay ka, may bucket list ka na. Pero pag tinignan mo yung bucket list niya, magta-travel ako sa ganyan, magtatayo ako ng ganyan, di ba? Kailangan makita ko na si Sharon. Ay, ganun, Sharon Cuneta. O, kailangan makita ko na yung idol ko. Kailangan makanood na ako ng concert. Di ba yung ganon? Pero dapat hindi ganon. Dapat learn to prioritize. Yun yung mga sinabi natin kanina. Dapat unahin natin ang Lord. So, sa huli, may kwento po ako nabasa na may dalawa daw kung yung hari, nag-ano siya na magpa-contest ng yung basket weaving. Ngayon, may dalawang babae na contestant. Yung pinakamabilis, yun ang mananalo. Bibigyan niya ng premyo. Pinakamabilis ng basket weaving, gumawa ng basket. Alam naman mga babae, may magaling niya mag-basket weaving. Sila talaga yung gumagawa. So, dumating yung araw, meron silang practice, malamang, at saka gawain nila yan, kaya sila sumali dito. So, dumating yung araw na, ng paligsahan. Pero magtagalog. Dumating yung araw ng contest. Pag-hudyat na nung araw na yun, makikita naman natin, syempre alam ng mga iba na bihasa yung isa. Alam naman na may mas magaling, di ba? Kaya nga sila magko-contest. So dapat, sa buong araw, may mas maraming makagawa sa kanila ng basket. So nung nagsimula na yun, itago natin sila sa pangalan, joke lang. Contestant number 1 and contestant number 2. Si contestant number 1, mabilis siyang gumawa. Si contestant number 2, mabagal siyang gumawa. Pero, sa loob ng 5 oras, si contestant number 1, nakagawa na siya ng 5 basket. 5 basket. Ano sa palagay mo yung naisip ni number 2? Di ba sabi niya, naku, mabilis naman siyang gumawa. Pero,
ginawa naman nung hari, nung makita niya na may 5 na siyang nagawa, dalawa pala. Sa 5 oras, 2 lang yung nagawa. Dalawa yung nagawang basket ng contestant number 1. Tapos si contestant number 2, isang basket lang yung nagagawa niya. So, 2:1. Pero nung in-inspect yung hari, syempre nag-inspect yung hari, tinignan niya yung gawa ng dalawa. And then nakita niya na yung mabilis gumawa, yung nakagawa ng 2 basket, is mali yung ginawa niya. Sinabi ng hari na mabilis naman gumawa, pero maliit yung ginawa mong basket. Hindi ito papasa sa requirements. Hindi ka nag-follow sa rules. Pero may oras pa. Kasi 5 hours pa lang yun. Di ba 24 hours? Di ba 24 hours yung binigay ng contest nila? So 5 hours pa lang yung nagagamit. May oras pa siya para gumawa ulit. Sa palagay mo ba, anong gagawin ng contestant number 1? Siyempre, naririnig ni contestant number 2 yun. Dahil sabi niya, naku, tiyak naman nanalo na ako dito. Nakakaisa na ako. Siyempre, siya, back to 0, di ba? Back to 0 siya. Malamang ako naman nanalo. Siyempre, alam niya na may extra siya. Nagano na siya, naging kampante na siya. Pero yung number 1, ginawa niya, hindi siya na-discourage. But, pinagbutihan niya yung ginawa niya. And nag-commit siya, nagkaroon siya ng determination na magsimula ulit. Sabi nga dyan, pagkatapos ng araw na yon, sino kaya rin sa kanilang dalawa yung nanalo? Kasi yung attitude di ba? Binigyan ka ng Lord ng oras. Pero ano yung attitude mo sa oras na ginising ng Lord? Di ba? Doon sa dalawang nagbe-weave ng basket, parehas sila ng oras, parehas sila ng task. Di ba? Tayo, binigyan tayo ng Lord na pare-parehas ng task. Di ba? Pero, minsan may circumstances na nagkakamali tayo. Pero ano yung attitude mo doon sa pagkakamali na yun? Just like that contestant number 1, hindi siya nagkaroon na, ay, na-reject ako, ay, nagkamali ako, ay, nasaktan ako. Pero, hindi siya nawalan ng pag-asa. Diba? Kasi, alam niya kung ano yung mission niya. Alam niya kung ano yung goal niya. Alam niya kung ano yung kakayanan niya na pinagkalog sa kanya ni Lord. So, sa palagay niyo, sino yung nanalo? Malamang, nanalo yung number 1. Kasi, by the end of the day, ang nagawa niya ay Nasa uling halaka. 11 basket. Yung number 2, 10 basket lang. So, imagine, 1 lang ang nila pagitan nila. Siyempre, di ko pwedeng habaan yung nila masyadong, masyado namang napakabilis ng isa. Di ba? Pero sabi nga dyan, sabi ng hari, tuloy natin yung kwento. Sabi ng hari, nagtaka siya, bakit ka nanalo? Sabi niya ganyan, given na limited na yung oras mo. Diba? Sabi ng babae, ngumiti lang siya at sinabi niya na, ano ba sabi niya nun? Yun. Sabi niya, paano ka nanalo? Sabi niya nga, kung nanalo ko dahil sa dahil pinagsumikapan ko ang bagay na yun. At hindi ko inalaw na ma-disappoint ako ng pagkakamali ko. At hindi ko inalaw na ma-disappoint ako at hindi ko ituloy yung passion ko, di ba? Huwag tayong matakot, sabi nga niya. Hindi daw siya natakot na magsimula ulit. Kailangan lang niyang malaman at maintindihan na magsimula ulit, di ba? Kailangan matuto tayong magkaroon ng confidence. And so, yung natutunan naman ng contestant number 2 is masyado siyang naging kampante sa buhay. Yung ganun lang, alam niya kasi, na siya pero hanggang dun lang. Kumbaga, hindi na siya nag-make effort na gawin yung the best niya. Kasi alam niya, in-expect niya, winner na siya. Minsan kasi ganun pala, akala mo, talagang panalo ka, pero at the end of the day, yung attitude natin, yung pala, yung makikita nila. Sabi nga, kung ipagkakatiwala natin sa Lord ng lahat ng bagay, lalo na yung oras na pinagkaloob niya sa atin,
magiging successful tayo. Sa pinakahuli, ang panalangin ni David sa awit 90, verse 17, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Dalangin ko na lahat tayo dito, lahat na nakapakinig, yun ang maging dalangin ng bawat isa. Na pagpalain tayo at maging matagumpay sa lahat ng ating gagawin. Given na nandito tayong lahat. Ibig sabihin, nandun na tayo nakita na natin yung seek first kasi nandito tayo. So, sabi nga dyan, panalangin ni David, panalangin nating lahat. Ngayong gabi po, hindi mo na, basta, wag na muna po tayo mag-groupings. Gusto ko sana kasi na mas individual and reflect ourselves. Kasi para mas malaya tayong makapag-pray. Kasi napansin ko minsan, actually, maganda naman po talaga yung kasi we get to know each other. Pero ngayon, parang each time naman, ito lang kasi sinabi ng Lord, na parang sabi nga na, it's time naman to reflect yourself. Opo, kasi siya, yung parang yung oras natin, kasi minsan di ba yung pag-prepare parang naiimpit, kasi nakakayang umiyak, kasi nakaharap mo yung pag-groupings mo. Pero ngayon, malaya tayo ipagkaloob sa Lord. Isipin natin na kung ito na lang yung oras na pinagkaloob sa atin ng Lord, ano yung ibabalik natin sa Kanya? Diba? Ano yung kakayanan mo? Anong gagawin mo sa oras na pinagkaloob niya sa'yo? Napakabuti ng Lord kasi lahat tayo binibigyan ng chance. Napakabuti niya kasi lahat tayo binigyan niya ng pagkakataon na makarating ngayon dito. At may panalangin ng bawat isa. Dalangin ko na maging matagumpay talaga tayo lahat. At alam ko na pagpapalain ng Lord ang bawat isa sa atin. So, na lang po, individual prayer,